Kinikilala ng mga tunay na hinirang na ang gawang pananalangin ay kahayagan ng malalim na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Sa episode natin ngayon, tunghayan ang kwento ng dalawang sambahayan na dahil sa kanilang marubdob na pananalangin ay nahayag sa kanilang buhay ang pagtulong ng ating Panginoong Diyos. Ang pagsubok ay bahagi na ng buhay ng mga hinirang ng Diyos. Sa gitna ng mabigat na pagsubok sa kalusugan na pinagdaraanan ni kapatid na Bernard at Dulce Lozano, panoorin po natin kung paano nila ito hinarap at pinagtagumpayan. Narito po ang kanilang kwento. Sinasabing ang kalusugan ay kayamanan. Napakahalaga ng kalusugan sa tao at ang magkaroon ng mabigat na karamdaman ay isang malaking suliranin. Alam na alam ito ni kapatid na Dulce Lozano, may tungkulin sa lokal ng Taytay Rizal, sapagkat hindi birong hirap ang kanyang pinagdaraanan mula nang siya'y dapuan ng karamdaman. December 18 po, 2009 na dumating po sa buhay namin sa aking pong pamilya isang napakalaking pagsubok nang ako po ay ma-diagnose ng breast cancer. Ayon sa doktor, stage 2B ang kanyang cancer, isang mapanganib na yugto ng sakit na ito. Ang sabi po ng doktor sa akin, nung pinatawag po kami na hindi nga po daw maganda yung lagay, kailangan ko po daw operahan, kinabukasan po kaagad. Mabilisan po daw dahil baka po daw kumalat. Nung time po na kinausap kami ng doktor niya para sabihin po yung sakit niya, una po siyempre masakit po sa pakiramdam bilang asawa po ng asawa ko. Pero ang agad po na pumasok sa isip ko ay hindi po ibibigay sa amin ng Diyos yun kung hindi po namin kayang malampasan sa tulong niya. December 18 po nang malaman ko na ako ay may karamdaman, yun po ay kaarawan ng nanay ko. Hindi po namin sinabi sa kanila, pinatapos muna po namin yung pasalamat. Pagdating po ng gabi, pinatawag po sila ng doktor, yung pong doktor ang nagsabi sa kanila. Hindi po nila matanggap, biglang-bigla po sila kasi kaming mag-asawa lang po ang nakakaalam tsaka po yung doktor. Para po kami pinagsukloban ng langit at lupa nang malaman namin sa doktor na may cancer yung aming anak. So talaga po kami nanalangin lahat, ang buong pamilya ko tinawag ko at nagtiklop kami ng tuhod at buong pusong nanalangin sa kaitaasan na sana'y pagalingin pa at makatupad pa rin ang kanyang tungkulin. Ang kasunod nito ay ang napakamahal at matagalang gamutan upang madugtungan lamang ang buhay ni kapatid na Dulce. Nag-chemotherapy po ako. For every 3 weeks po yon, 8 session. Pumaksak po ang immune system ko dahil yun po palang chemotherapy, nagpapabaksak po ng immune system. Ako po ay nanghina, pero ako po ay nananalig na ito po ay aking malalampasan kasama ng aking pamilya. Hindi lamang ang hirap ng kalooban ng kanilang pinagdaraanan, kundi ang pagkagipit din sa aspetong pinansyal. Nung pong ako ay magsisimulang operahan, meron po kaming savings, pero yung pong savings namin, naubos na po yun sa operation ko. So mag-start po ako ng chemo, wala na po kaming resources, wala na po. Pero ang sabi po ng asawa ko, magsisipag siya sa paghahanap buhay, kung ano man po yung meron siyang naipundar na ibebenta niya. Sinabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, kailangan gumaling siya. Dahil hindi pa po tamang panahon na siya ay mawala pa sa amin dahil napakabata pa nga po namin. Pagkatapos po kasi ng chemotherapy, yun po kasi ang mahal. Meron pa po akong radiation na araw-araw po yun. Pupunta po ako sa ospital para po mag-radiation. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay sa Kanya nang hahawak sa panahon ng mabigat na pagsubok. Ang unang-una po naming napag-usapan, magpapanata po kami.
at ipabaya na po sa Panginoon natin ang lahat. Gabi-gabi po, nagpapanata po kami. Nagpupunta po kami sa kapilya. Buong pamilya po, kami po ng pamilya namin. Nagdadaos po kami ng pagpapanata doon. Gabi-gabi po yun. Magkakasama po kami nananalangin sa Ama, humihingi ng tulong sa Kanya para po sa aking karamdaman. Bago ko po inumin lahat po ng gamot na ibinibigay ng doktor sa akin, pinapanalangin ko muna po yun. Hindi po ako umiinom ng gamot na hindi ko po siya ipinapanalangin. Ang pagbabago ng kanyang pisikal na kaanyuan ay karagdagang alalahanin para sa kanya na lalong nagpapabigat sa kanyang dalahin. Naiba po talaga yung itsura ko, namutla, natanggal ang buhok. Yung nga pong bunso ko, hindi nga po niya matanggap. Sabi niya, Mami, bakit nagpatanggal ka ng hair? Hindi po ako makakain. Nanghihina po ako. Naka-isolate po ako sa isang kwarto na hindi ko po nakikita yung aking mga anak. Paggabi lang po, magkikiss goodnight lang po sila, tsaka ko lang po sila makikita. Napakahirap po. Naranasan ko po na natutulog po ako sa gabi, bigla po akong nagising. Sa hating gabi po yon. Tapos tinitingnan ko po sila habang sila po ay natutulog. Iniisip ko po, paano na ang mangyayari sa mga anak ko pagka ang aking asawa ay talagang ganun nga dahil meron siyang malalang karamdaman. Naiyak po ako noon. Sa pagtawid niya sa mabigat na sitwasyon, naging karamay niya ang kanyang buong sambahayan. Ako po yung may trabaho sa ospital. Absent po ako. Tapos, kasama po siya sa ospital. Kinikimo po siya noon. Kapatid ko po siya, tsaka mas panganay ako, mas bata siya. Kailangan niya ng gabay. Kasi maliit po siya, sakitin na siya eh. Mami, happy anniversary. Para sa'yo. Magaling ka ha. Para Ang pag-ibig na iniuukol sa kanya ng kabiyak ang lalong nagbigay ng inspirasyon kay kapatid na Dulce upang makipagbaka sa karamdaman. mas lalo po naging maalab yung aming pagmamahalan simula po nung dumating yung kanyang karamdaman dahil hindi ko nabawasan po siya ng ng parte ng kanyang katawan nabawasan na po yung pagtingin ko sa kanya. Hindi po, mas lalo pa pong umalab yung aming pagmamahalan bilang mag-asawa. Paggising namin sa umaga, lagi ko siyang sinasabihan ng I love you, ganun. Tapos bago ako umalis, papunta ng trabaho, lagi po kaming nananalangin. Oh, Mimiel, kumusta na yung yung sa eskwelahan mo? Ayos naman. Lagi niyo dadaanan si Mami bago kayo pumasok dahil lagi niyo siya sasabihin ng I love you. Siyempre, namimiss niya kayo dahil lagi lang siya doon sa kwarto. Kaya dapat, bago kayo umalis, papunta sa eskwelahan, dadaan muna kayo sa kanya lagi. Ha? Sige, kain na. Birds. Yung pong mga anak namin, lagi ko rin po silang sinasabihan na lagi nilang sasabihin sa mami nila na mahal na mahal nila yung mami nila. Dahil isa rin po yun sa nagpapalakas sa kanya na nakikita niya kaming mag-aama niya ay lubos ang pagmamahal na ibinibigay namin sa kanya. Very supportive po ang aking asawa. At parang napakalakas ko po pagka siya po ay aking kasama. Sa totoo lang po, napakaswerte ko po at siya ang aking napangasawa. Napakabait po ng aking asawa. Sa gitna ng matinding pagsubok, ay nahayag ang pagtulong ng Panginoong Diyos sa kanilang kabuhayan. Nag-isip po kami na magbenta ng mga ari-arian namin para po makatustos sa pagpapagamot niya. Pero lahat po nung yun na pinaplano namin, hindi po na nangyari. Dahil
bago pa lang po siya nag-uumpisa magpagamot, talaga pong sobrang biyaya na po ang dumating sa amin. Bali po, ang trabaho ko po, gumagawa po kami ng mga timbangan mula po sa pinakamaliit na timbangan hanggang sa pinakamalaking timbangan. Yun po ang nature ng trabaho namin. Nagkasunod-sunod po yung project na ibinigay sa akin ng Panginoon para po masustinihan yung pagpapagamot niya. Sa kasalukuyan, nalagpasan na ni kapatid na Dulce ang panganib sa kanyang buhay, dulot ng kanser. Ako po ay may iniinom pang gamot ngayon para po sa aking karamdaman. Bali, iinumin ko po daw siya ng 5 years. Bagamat patuloy pa rin ang gamutan upang lubos na gumaling siya, matibay ang kanyang pananalig na hindi siya bibitawan ng Panginoong Diyos. Hindi ko po naisip na ako po ay mawawala, na mauulila ko sila dahil matibay po ang aking pag-asa na ako po ay tutulungan ni Ama na bibigyan pa po ako ng mahabang buhay. Napatunayan ko po sa aking buhay na napakadakila po talaga ng pag-ibig ng Panginoon. Dahil bagamat binigyan po niya ako ng karamdaman, dumating po kami sa matinding pagsubok ng buhay, ngunit siya po ay laging nakaagapay. Yun po ay naramdaman namin sa aming buhay. Sa panahong siya ay lumalakas na, labis niyang kinasabikan ang makabalik sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang mga awit. Sa totoo lang po, pag sumasamba po ako, parang naiinggit po ako sa mga awit kasi sila po ay umaawit. At ako po ay bumalik agad sa aking pagtupad. "36 years na po akong mga awit. Napakasarap po pong umawit sa pagsamba. Dahil habang binibigkas niyo po yung mga awit, yung pong inaawit, nararamdaman ko kung nasa puso. Gusto ko pagka umalaw ako, suot ko pa rin yung toga ko. Kahanga-hanga ang kanilang paninindigan. Sa harap ng mga suliranin ay buong giting na nakikipaghamok na ang sandatang taglay ay ang marugdog na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Batid nilang ang mabibigat na pagsubok ay nagdudulot ng pagluha, ngunit alam din nilang sa tuwing napagtatagumpayan ng mga ito, ang kalungkutan ay napapalitan ng matamis na kaligayahan, sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig at nakatunghay lagi sa kanyang mga hinirang.